Hello sa lahat. Pag sa pagkain, food trip. Pag sa tawanan, lap trip. Pag sa tugtugan, sound trip. Pag sa mukha mo, di bad trip. Usapang pasyente at doktor. Dok, may problema ako. Palagi akong umuutot. Napakunot ng noo ang doktor. Hindi mabaho ang utot ko at hindi mo rin ito maririnig, pero parati talaga akong umuutot. Tingnan mo, mga 10 minuto na tayo dito pero 5 beses na akong umuutot. Tumango ang doktor at kinuha ang papel para isulat ang reseta. Ang pasyente ay tuwang-tuwa. Salamat po, Dok. Ito po ba ang reseta na magpapagaling sa utot ko? Hindi. Ang reseta ay gamot para sa pang-amoy mo. Kasi parang amoy bulok na tae na dito. Babalik ka sa akin next week para sa hearing test mo. Isang araw, sumakay sa bus si Salome at ang lola niya. Mamaya-maya may sumigaw. Hold up! Lahat ng lalaki patayin. Lahat ng babae rape. Tumayo si Salome at nagmakaawa. Parang awa niyo na po. Huwag na niyo isali ang lola ko. Matanda na po siya. Sumagot ang lola niya. Tumigil ka nga, Salome. Marunong ka pa sa kanila. Ano daw po ang tawag sa maliit na aso? Kapiraso. Kung hindi ka swerte sa pag-ibig, hindi lumipat ka sa PhilHealth. It's joke time, mga kabady, mga ka-Eda Vlog. Meron pong isang mangyan, nakarating siya ng Maynila at pumunta siya ng Luneta para makita niya yung Luneta. Ngayon, habang namamasyal siya, namamanghain siya na napakaganda ng mga tanawin sa Luneta, lalo na yung mga fountain, yung mga grass na magaganda. Ngayon, sa pag-ikot-ikot niya sa Luneta, sumakit yung tiyan ng mangyan. Ang sabi ngayon ng mangyan, sa kaya ako dudumi rito. Hindi ito katulad sa bundok na kahit saan ka dumumi, kahit sa puno lang, pwede na. Ngayon, nag-ikot-ikot siya. Nung makita niya yung malapit sa puno na may darmuda, na walang tao, ang sabi niya, ay dito na lang ako uupo. At sandali lang naman, sabi niya, no? Ay di nung umupo na siya, binilisan niya. Noong dumumi na siya, ngayon, nakita niya may nagpapasyal na gwardya. Ngayon, nako, sabi niya, may gwardya. Baka ako'y makita. Itinaas agad niya yung short niya. Pagkataas ng short niya, tumingin ngayon yung gwardya. Ngayon, yung sombrero niya, hawak. Itinaklob niya doon sa dumi niya. Sa dumi niya. Di tinakloban ng mangyan yung kanyang dumi. Ngayon, nung tinakloban na niya, yung kanyang dumi, hawak niya ngayon yung sombrero. Ay nakita siya ng gwardya. Sabi nung gwardya, lumapit siya sa kanya. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sabi nung gwardya, ay manong gwardya, ako po ay may nakitang ibon dito, akin pong tinakluban. Ay hawak-hawak niya yung sombrero. Ay di tinakluban niya yung dumi niya, pero hindi niya sinasabi. Sabi niya, anong ibon niyang hinahuli mo? Ay napakaganda pong ibon ito. Sabi niya, mamang gwardya. Sabi niya, sabi ng gwardya, ganun ba? Pwede bang akin na lang? Sabi niya. Ay sige po, mamang gwardya, sa iyo na lang po ito. Hawakan lang po ninyo itong aking sombrero, hawakan po ninyo at wag po ninyong aalsin. Kukuha lang po ako ng tali sa ibon. Sabi niya, o sige, hihintayan kita, basta magandang ibon ito ha. Sabi niya, opo. Ay di umalis na yung mangyan. Tuwang-tuwa yung mangyan. Sabi niya, naisahan ko yung gwardya. Ngayon, sa inip noong gwardya, sabi niya, tagal naman ng tao na yun. Sabi niya, bakit hindi nabalik?
Ay di hawak-hawak niya yung sombrero. Ngayon hinawak niya yung kaliwa. Sabi niya, kukuhanin ko na lang ito sa loob. At hindi siya nabalik. Dahan-dahan niyang inangat yung sombrero bago bigla niya sinunggaban sa loob. Pagkahawak niya, sai pala. Napakagalit ng gwardya. Naisahan yung gwardya. It's joke time! Naisahan talaga niya yung gwardya. Nakatakas yung mangyan. puro dumi yung kamay ng gwardya. Ay, it's joke time! Maganda sa malayo. Yung iba naman, malayong gumanda.